Isang sampal ng katotohanan, ang sarili mong dugo at laman ay naglilinis ng sahig ng iyong mansyon habang pinaplano mo ang kasal sa isang ahas. Nakalimutan na ni Danilo ang mga kamay na nagpakain sa kanya noong siya ay musmus pa. Habang nagpapakasasa si Brenda sa luho, ang tunay na ina ni Danilo ay nagdurusa sa gutom at karamdaman. Mabubunyag ba ang lihim bago tuluyang malagot ang hininga ni Nanay Carmen? Sino ang mananaig? Ang kislap ng ginto o ang tibay ng pusong nagmamahal? Umalis ka rito. Ang dumi-dumi mo at ang baho ng bitbit mo nakakasuka. Guard, bakit hinayaan niyo ang pulubi na ito na lumapit sa tapat ng gate? Don't you know who we are? Nakaka-stress ka. Matanda ka. Ang matinis at mapanglait na boses ni Brenda ay humiwas sa katahimikan ng subdivision, tila isang matalim na balisong na pilit ibinabaon sa pagkatao ni Nanay Carmen. Ang matanda ay nakatayo sa harap ng naglalakihang bakal na pintuan ng mansyon. Nanginginig ang kanyang mga payat na kamay habang yakap ang isang supot na binalot sa dahon ng saging. Sa loob nito ay ang mainit-init pang kakanin, ang paboritong merienda ng kanyang nawawalang anak na si Danilo na pinaghirapan niyang iluto mula sa huling sentimo ng kanyang ipon. Sa kabila ng marangyang suot at naggagandahang alahas ni Brenda, ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay punong-puno ng puot at pagkamuhi. Wala siyang pakialam kung ang kausap niya ay isang matandang halos hindi na makatayo ng tuwid. Para sa kanya, ang mga taong tulad ni Carmen ay dumi lamang sa kanyang sapatos na kailangang alisin bago pa man makita ng kanyang mapapangasawa. Sa kabilang bahagi ng makapal na salamin ng isang itim na sasakyan, nakaupo si Danilo. Hindi niya naririnig ang bawat salita, ngunit nakikita niya ang eksena. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa isang dokumento sa kanyang kandungan, ngunit sa hindi malamang dahilan, may kung anong kirot na gumapang sa kanyang dibdib nang makita ang matanda na itinulak ng guard palayo. May kung anong pamilyar sa bawat kunot ng mukha nito, sa paraan ng pagyakap nito sa bitbit na balutan. Tila ba may bahagi ng kanyang alaala ang pilit na kumakatok sa saradong pintuan ng kanyang puso. Ngunit ang kirot na yon ay agad ding nilunod ng lamig ng kanyang katungkulan at ng bulong ng kanyang isip na baka isa lamang itong paraan ng mga taong gustong mamerwisyo sa kanyang tagumpay. Ang pagtulak ng gwardiya ay nagdulot ng pagkawala ng balanse ni Carmen. Ang kanyang tuhod ay tumama sa magaspang na semento at ang balutan ng kakanin ay humampas sa lupa. Nagkalat ang puting malagkit na kakanin sa maruming kalsada. Hindi ang sakit ng pagkakadapa ang nagpaatungal sa kanyang puso, kundi ang makitang ang tanging alay niya para sa anak ay nayurakan at naging basura na lamang. Ang bawat butil ng kanin na nakakalat ay tila mga pira-pira ng kanyang pag-asa na unti-unting nadudurog sa ilalim ng init ng araw at lamig ng pagtrato ng mga tao. Sa gitna ng pangungutya ni Brenda, nanatiling tahimik si Carmen. Walang boses na lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Tanging ang mabilis na pagdaloy ng luha sa kanyang mga pisngi ang nagpahayag ng kanyang pait. Ang kanyang katawan ay naging manhid at ang paligid ay tila naglaho. Ang kislap ng mansyon sa kanyang harapan ay naging isang madilim na anino na sumasakal sa kanyang hininga. Pakiramdam niya ay tila siya ay isang estranghero sa mundong dati niyang binuo ng may pagmamahal. Habang ang itim na sasakyan ay dahan-dahang pumasok sa loob ng malawak na bakuran, ang bintana nito ay bahagyang bumukas. Isang mabilis na sulyap ang nagtagpo sa pagitan ni Danilo at Carmen. Isang sulyap na puno ng katanungan sa panig ng lalaki at isang sulyap na puno ng nagdurugong pangungulila sa panig ng ina. Ngunit ang bintana ay muling nagsara, kasabay ng muling pagkadurog ng isang pagkakataong hindi pa man ay tila ipinagkakait na ng tadhana. Sa pag-alis ng sasakyan, naiwan ang matanda na nakaluhod sa semento, yakap ang basang dahon ng saging.
Ang bawat hikbi niya ay nilunod ng ingay ng makina ng mga sasakyang dumadaan. Tila ba ang kanyang hapis ay walang puwang sa mundong abala sa pagpapakasasa sa karangyaan. Bakit ang pag-ibig na nagluwal at nag-aruga ay kailangan pang dumaan sa ganito katinding paglapastangan bago muling makilala? Hanggang kailan mananatiling bulag ang puso ng isang anak sa kaway ng kanyang sariling ina, habang ang taong pinagkakatiwalaan niya ay siya palang unti-unting pumuputol sa huling hibla ng kanilang ugnayan? Siguraduhin mong malinis ang bawat sulok ng mansyong ito. Ayaw ni Ma'am Brenda ng kahit isang pirasong alikabok, lalo na ngayong malapit na ang kasal. Intindihin mo, girl, hindi ito ang barong-barong na kinalakihan mo, kaya ayusin mo ang kilos mo. Ang boses ng mayordoma ay puno ng pagmamataas habang iginagala ni Mirela ang kanyang paningin sa loob ng malawak na bulwagan. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig na gawa sa mamahaling marmol ay tila isang mabigat na pasanin. Ramdam niya ang lamig ng aircon na humahalik sa kanyang balat, isang kabaligtaran sa malagkit at mainit na hangin sa kanilang munting dampa na iniwan niya kaninang madaling araw. Sa kanyang isipan, nakaukit pa rin ang hitsura ng kanyang ina na si Nanay Carmen. Ang maputlang mukha nito, ang mahinang paghinga, at ang pilit na pagngiti sa kabila ng hapdi ng mga sugat sa tuhod mula sa pagkakasubasob kahapon. Ito ang dahilan kung bakit siya naririto. Kailangan niya ang trabahong ito. Kahit pa ibig sabihin nito ay ang pagyuko sa harap ng mga taong itinuturing siyang basahan. Ang sahod na ipinangako sa kanya ay ang tanging pag-asa upang maibili ng gamot ang kanyang ina at madala ito sa isang tunay na doktor. Ang bawat pagtulo ng pawis niya sa paglilinis ay magiging barya na maglalayo sa kanyang ina sa bingit ng kamatayan. Habang nagpupunas ng mga dekorasyong kristal sa sala, hindi napansin ni Mirela ang pagpasok ni Brenda. Ang tunog ng pagtama ng matitulis na takong ng sapatos sa sahig ay nagpabaling sa kanyang atensyon. Ang bango ng mamahaling pabango ni Brenda ay agad na sumakop sa paligid. Isang amoy na tila nagpapahiwatig ng kapangyarihan at karangyaan. Tumayo ng tuwid si Mirela at bahagyang yumuko bilang tanda ng paggalang kahit na ang kanyang puso ay kumakaba sa kaba. So ikaw ang bagong kinuha ni Mrs. Higgins, make sure you know your place. Huwag kang pakalat-kalat sa harap ni Danilo kapag narito siya. My fiancé is a very busy man at ayaw niya ng mga istorbo, especially from someone who looks like you. Ang mataray na wika ni Brenda habang sinusuri si Mirela mula ulo hanggang paa. Sa sandaling iyon, bahagyang itinaas ni Mirela ang kanyang kamay upang ayusin ang kanyang buhok na tumatabing sa kanyang mukha. Doon ay nagniningning ang isang luma at kupas na pulang sinulid na nakapulupot sa kanyang manipis na pulso. Isang simpleng pulseras na tahi-tahi ng kanilang ina noong bata pa sila, ang tanging alaala ng kanyang kapatid na lalaki na nawala sa gitna ng apoy. Nanlaki ang mga mata ni Brenda. Ang kanyang paningin ay tila napako sa pulang sinulid na yon. Bigla niyang naalala ang pulseras na laging itinatago ni Danilo sa kanyang pitaka. Ang pulseras na ayon sa kanya ay ang tanging koneksyon niya sa kanyang nakaraan. Ang pagkakapareho ng dalawang bagay na yon ay tila isang kidlat na gumuhit. Sa isipan ni Brenda, nagdadala ng isang nakakatakot na hinala. Saan mo nakuha yan? Mabilis na tanong ni Brenda. Ang kanyang boses ay naging matalas at puno ng pagbabanta. Lumapit siya kay Mirela at biglang hinablot ang pulso ng dalaga upang mas masuri ang pulang sinulid. Ma'am, ito po ba? Sa nanay ko po ito. Kaming dalawa po ng kapatid ko ang mayroon nito. Mahinang sagot ni Mirela habang nanginginig ang kanyang braso sa higpit ng pagkakahawak ng babae. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagbago ang timpla ng mukha ng kanyang amo. Binitiwan ni Brenda ang kamay ni Mirela nang marahas, tila ba napaso siya sa kanyang nahawakan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis
Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa panganib na dala ng katotohanang maaaring nabubunyag na. Kung ang babaeng ito ay ang nawawalang kapatid ni Danilo, manganganib ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Manganganib ang kanyang posisyon bilang reyna ng buhay ng bilyonaryo. Tinalikuran ni Brenda si Mirela nang walang salita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang madilim na balak. Habang naglalakad palayo, ang bawat hakbang niya ay tila isang paghahanda para sa isang digmaan. Sa loob ng kanyang silid, kinuha niya ang kanyang telepono habang ang kanyang isipan ay abala sa pagbuo ng isang pader na hindi kailanman matitibag ng kahit anong katotohanan. Naiwang nakatayo si Mirela sa gitna ng marangyang sala, yakap ang kanyang sariling braso. Ang lamig ng aircon ay tila mas lalong tumindi, nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Bakit gano'n na lamang ang naging reaksyon ni Ma'am Brenda? Mayroon bang mali sa simpleng alaala ng kanyang pamilya? Sa gitna ng katahimikan ng mansyon, naramdaman ni Mirela ang isang malalim na lungkot at pangamba. Tila ba ang bawat marangyang kagamitan sa paligid niya ay may mga matang nagmamasid at naghihintay ng kanyang pagkakamali? Paano kung ang tanging paraan upang mailigtas ang kanyang ina ay ang manatili sa isang lugar na tila unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao? At hanggang kailan kayang itago ng isang pulang sinulid ang isang lihim na nakatadhana ng sumabog? Ang bawat segundong lumilipas sa loob ng marangyang silid ni Brenda ay tila isang mabigat na hakbang ng panahon na nagdadala ng panganib. Hindi siya mapakali. Ang kanyang mga daliri na may naggagandahang manicure ay walang tigil sa pagtapik sa ibabaw ng kanyang vanity mirror, habang ang kanyang refleksyon ay nagpapakita ng isang mukhang puno ng pag-aalinlangan at nakatagong puot. Ang pulang sinulid na nakita niya kay Mirela ay tila isang mitya na nakasindi, handang pasabugin ang tahimik at marangyang mundong kanyang kinatatayuan. Alam ni Brenda na hindi sapat ang pagbabanta lamang. Kailangan niyang madumihan ang imahe ng dalaga bago pa man magkaroon ng pagkakataon si Danilo na makita ang anumang bahagi ng kanyang sarili sa bagong katulong. Sa kabilang bahagi ng mansyon, sa loob ng laundry room, maingat na hinahawakan ni Mirela ang isang mamahaling puting polo ni Danilo. Ang tela nito ay gawa sa pinakamahusay na sutla, malambot, at tila dumadulas sa kanyang mga palad. Sa bawat hagod ng plansa, iniisip ni Mirela ang kanyang kapatid. Naaalala niya kung paano niya gustong ayusin ang mga damit nito noong sila ay bata pa, bago sila tuluyang pinaghiwalay ng malupit na tadhana. Lingid sa kanyang kaalaman, ang bawat haplos niya sa tela ay puno ng pagmamahal na hindi niya maipahayag sa salita. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Brenda. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa masamang balak. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay lumapit siya sa mesa kung saan nakapatong ang mga natapos ng plansahin ni Mirela. Sa isang mabilis at marahas na pagkilos, kinuha ni Brenda ang isang bote ng matingkad na pulang juice na dala niya at ibinuhos ito sa gitna ng puting polo. Ang likido ay mabilis na kumalat, tila isang sariwang sugat na bumubukal sa malinis na tela. "Ma'am, bakit niyo po ginawa yan?" Ang sigaw ni Mirela ay puno ng pagkagulat at pait. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na sinusubukang punasan ng mantsa, ngunit lalo lamang itong kumakalat. "Anong ginawa ko? Ikaw ang tanga, Mirela. Napaka-clumsy mo. How dare you ruin Danilo's favorite shirt?" Ang boses ni Brenda ay sadyang itinaas, sapat na upang umalingaw-ngaw sa pasilyo ng mansyon. Kasabay nito ay ang pagpasok ni Danilo sa silid. Ang kanyang muka ay bakas ang pagod mula sa maghapong trabaho. Anong nangyayari rito? Ang baritono at malamig na boses ni Danilo ay tila nagpabagsak sa balikat ni Mirela. Tiningnan ni Danilo ang polo na hawak ng dalaga at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng labis na pagkadismaya. "Honey, look,
Pinagkatiwalaan natin siya pero tignan mo ang ginawa niya. I caught her being so careless. Sabi ko sa kanya ayusin niya, pero sinagot-sagot pa niya ako. Ang pagsisinungaling ni Brenda ay tila isang laso na dahan-dahang pumapasok sa isipan ni Danilo. Yumakap si Brenda sa braso ni Danilo, nagpapanggap na nasasaktan sa inasal ng katulong. Tumingin si Danilo kay Mirela. Ang kanyang paningin ay puno ng panghuhusga. I expected more from you. Binigyan ka namin ng pagkakataong magtrabaho rito dahil kailangan mo ng pera. Pero ganito ang isusukli mo. You are so irresponsible. Huwag mong idahilan ang kahirapan mo para maging pabaya sa trabaho. Ang bawat salita ni Danilo ay tila mga karayom na ibinabaon sa puso ni Mirela. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipaliwanag na wala siyang kasalanan. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila barado ng mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ang tanging nagawa niya ay yumuko, habang ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kanyang uniforme. Nadama niya ang labis na kawalan ng katarungan. Ang maling paratang mula sa taong hindi niya alam na kanya palang sariling dugo. Pasensya na po, sir. Hindi ko po sinasadya. Ang tanging lumabas sa kanyang bibig, isang mahinang bulong na puno ng pait. Umalis ka na sa harap ko. Ayusin mo ang sarili mo o mawawalan ka ng trabaho. Ang huling hirit ni Danilo bago siya tumalikod at lumabas ng silid. Kasunod ang nakangising si Brenda. Naiwang mag-isa si Mirela sa loob ng madilim na laundry room. Ang katahimikan sa paligid ay tila sumasakal sa kanya. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, dahan-dahan niyang inayos ang kanyang sarili. Upang pakalmahin ang kanyang nagkakagulong damdamin, nagsimula siyang humuni ng mahina. Isang matamis at malungkot na himig ang lumabas sa kanyang mga labi. Isang oyayi na laging kinakanta ng kanilang nanay Carmen tuwing gabi, noong sila ay magkakasama pa. Ang himig na yon ay tila isang yakap mula sa kanyang ina, nagbibigay ng lakas sa gitna ng bagyo. Sa labas ng silid, biglang huminto si Danilo sa kanyang paglalakad. Ang kanyang mga paa ay tila napako sa sahig. Ang himig na naririnig niya ay tila isang boses mula sa kanyang nakaraan na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng kakaiba. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Dahan-dahan siyang lumingon sa pintong pinanggalingan ng himig, habang ang isang katanungan ay nagsimulang bumagabag sa kanyang isipan. Saan niya narinig ang himig na yon? Bakit ang simpleng huni ng isang katulong ay tila may kapangyarihang gisingin ang mga alaalang pilit niyang itinatago sa ilalim ng kanyang mga mamahaling suot at matatayog na gusali? Ang gabi ay tila isang madilim na kumot na bumabalot sa bilyonaryong si Danilo, ngunit hindi nito kayang itago ang mga alaalang pilit na sumusulpot sa kanyang isipan. Sa loob ng kanyang malawak at marangyang silid, kung saan ang bawat gamit ay nagkakahalaga ng milyon-milyon, ang katahimikan ay tila naging isang malakas na hiyaw. Nanaginip siya. Ang mga dambuhalang dila ng apoy ay muling sumasayaw sa kanyang paningin. Ang init ay tila humahaplos sa kanyang balat at ang usok ay sumasakal sa kanyang boses. Naririnig niya ang isang tinig na tumatawag sa kanyang pangalan. Isang boses na puno ng pagmamahal at takot. Ngunit bago niya ito maabot, ang lahat ay nagiging abo. Nagising si Danilo, nabasa ng pawis ang kanyang noo at mabilis ang pagtibok ng kanyang puso. Ang himig na narinig niya mula kay Mirela kanina ay tila nag-iwan ng isang sugat na muling bumukas, isang paalala na sa kabila ng lahat ng kanyang yaman, siya ay nananatiling isang batang lalaking nawawala sa gitna ng naglalagablab na trahedya. Kinabukasan, sa loob ng kusina ng mansyon, ang bawat galaw ni Mirela ay puno ng pag-iingat at pagmamadali. Ang kanyang isipan ay lumilipad patungo sa kanilang munting dampa, sa kanyang inang si Carmen na alam niyang naghihintay ng balita at ng pambili ng gamot. Nang dumating ang oras ng pagpapasahod para sa mga pansamantalang manggagawa,
Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nais ng lumipad sa tuwa. Ngunit ang katuwaang iyon ay agad na napalitan ng isang malamig na takot nang makita niyang si Brenda ang humahawak ng mga sobre ng sahod. Nakatayo ang babae sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang mga mata ay tila mga agila na naghahanap ng mabibiktima. Mirela, lumapit ka rito. Ang utos ni Brenda na puno ng kapangyarihan. Inilabas niya ang sobre na para kay Mirela, ngunit hindi ito ibinigay sa dalaga. Dahil sa kapabayaan mo sa polo ni Danilo noong nakaraang araw, kailangang bayaran ang pinsalang ginawa mo. Ang halaga ng suot na yon ay higit pa sa kikitain mo sa loob ng 1 taon, kaya huwag kang mag-expect na makakatanggap ka ng buong sahod. In fact, you should be thankful na hindi kita ipinakukulong. Kinuha ni Brenda ang halos lahat ng laman ng sobre at ibinulsa ito. Iniwan lamang ang ilang pirasong barya at isang maliit na perang papel sa ibabaw ng mesa. Ang mga kamay ni Mirela ay nagsimulang manginig at ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang pilit na nagbabadyang pumatak. Ma'am, parang awa niyo na po. Kailangan ko po ang perang iyon para sa gamot ng nanay ko. Kahit iyon lang po, huwag niyo nang bawasan. Gagalingan ko po ang trabaho ko. Pangako po. Isang mapait na tawa ang naging tugon ni Brenda. Ang drama mo rin, no? Lahat kayong mahihirap, ganyan ang script. Utang na loob, Mirela. Business is business. Umalis ka na sa harap ko bago ko pa maisipang sibakin ka ng tuluyan. Walang nagawa si Mirela kundi ang talikuran ang babaeng tila walang kaluluwa. Sa loob ng staff quarters, habang ang ibang mga katulong ay nagkakasiyahan at kumakain ng kanilang tanghalian, nanatili si Mirela sa isang sulok. Ramdam niya ang hapdi ng kanyang sikmura, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa. Upang makatipid at hindi na kailangang bumili ng kahit anong pagkain sa labas, tumayo siya at lumapit sa gripo. Ang tunog ng agos ng tubig ay tila isang malungkot na awitin sa kanyang pandinig. Nilunok niya ang malamig na tubig mula sa gripo, pinupuno ang kanyang tiyan upang pansamantalang malimutan ang gutom. Ang bawat lunok ay tila isang paalala ng kanyang abang kalagayan, ng kanyang pagsasakripisyo para sa tanging taong nagmamahal sa kanya sa mundong ito. Ang kanyang mga luha ay tuluyang pumatak at humalo sa tubig na kanyang iniinom. Isang tahimik na panalangin na sana ay makayanan pa niya ang lahat. Samantala, sa isang liblib na eskinita, kung saan ang mga bahay ay gawa lamang sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, ang katahimikan sa loob ng bahay ni Mirela ay tila nagpapahiwatig ng isang masamang balita. Si Nanay Carmen ay nakahiga sa kanilang manipis na banig. Ang kanyang bawat paghinga ay tila isang mabigat na pakikipaglaban. Pilit niyang inaabot ang baso ng tubig sa kanyang tabi, ngunit ang kanyang mga kamay ay wala ng lakas. Sa isang iglap, ang dilim ay nagsimulang sumakop sa kanyang paningin. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa malamig at maruming sahig, kasabay ng paglaho ng kanyang malay. Ang kanyang tanging hiling ay ang muling makita ang kanyang mga anak. Ngunit sa sandaling iyon, ang tanging kasama niya ay ang katahimikan ng isang buhay na tila unti-unti nang nauubos. Paano kaya haharapin ni Mirela ang katotohanang habang siya ay nagpapakababa sa mansyon ng kanyang sariling dugo, ang kanyang ina ay nag-iisa sa bingit ng kamatayan? Magkakaroon pa kaya ng pagkakataon si Danilo na itama ang lahat bago tuluyang maglaho ang tanging ugnayan niya sa kanyang nakaraan? Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng kusina sa madaling araw, ang bawat galaw ni Mirela ay tila isang ritual ng pag-ibig at pangungulila. Gamit ang kakaunting sangkap na kanyang naitabi, maingat niyang hinalo ang malagkit na kanin at gata ng niyog. Ang amoy ng nagbabagang dahon ng saging ay dahan-dahang sumakop sa silid, isang halimuyak na tila nagdala sa kanya pabalik sa panahon kung kailan ang kanilang pamilya ay buo pa, at ang tanging problema nila ay kung paano pagkakasyahin ang isang pirasong kakanin
sa dalawang magkapatid. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila mga luha ng pagsisikap, nagnanais na kahit sa isang sandali ay maipadama niya sa kanyang kuya ang lasa ng tahanang matagal na nitong kinalimutan. Nang sumapit ang umaga, nakita ni Danilo ang isang plato ng kakanin sa ibabaw ng hapagkainan. Ang kulay nito ay gintong kayumanggi at ang usok na lumalabas dito ay may dalang pamilyar na bango. Sa isang iglap, tila bumalik ang kanyang diwa sa isang munting dampa sa gitna ng palayan. Naalala niya ang mga kamay na kasing lambot ng kakanin na ito, ang mga kamay ng kanyang ina. "Oh, you found it?" Nagpabili ako sa isang exclusive Filipino deli sa Makati kaninang umaga. "I know you've been stressed, so I thought you'd like some traditional treats, honey." Ang malambing ngunit puno ng kasinungalingang boses ni Brenda ang bumasag sa katahimikan. Lumapit siya kay Danilo at humilig sa balikat nito. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang pekeng malasakit. Kumuha si Danilo ng isang piraso at dahan-dahan itong tinikman. Sa sandaling dumampi ang tamis sa kanyang dila, ang kanyang mga mata ay kusang napapikit. Ang lasa ay hindi nagmula sa isang mamahaling deli. Ito ang lasa ng paghihirap, ng pagsisikap, at ng isang lihim na pangako. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong sa pisngi ng bilyonaryo. Isang reaksyong hindi niya kayang pigilan. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang simpleng pagkain ay may kapangyarihang buksan ang pintuan ng kanyang pusong matagal nang nakakandado. "Danilo, why are you crying? Is it that bad?" Ang takang tanong ni Brenda. Ang kanyang boses ay may halong kaba. "No, it's just, it tastes like home, Brenda. Thank you." Ang mahinang sagot ni Danilo, bagaman sa kaibuturan ng kanyang puso, ay may isang tinig na nagsasabing hindi si Brenda ang gumawa o nagpabili nito. Pagkalipas ng ilang sandali, habang papunta si Danilo sa kanyang library, nakita niya si Mirela na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ang dalaga ay may hawak na isang bagay at sa paglapit ni Danilo, nakilala niya ang kanyang sariling pulang sinulid. Ang pulseras na akala niya ay nawala na niya matapos itong itapon ni Brenda sa isang basura noong nakaraang gabi nang hindi niya alam. Hawak ito ni Mirela nang may labis na pag-iingat, tila ba isa itong banal na relikya. Ang galit at kalituhan ay biglang sumiklab sa dibdib ni Danilo. Ang mga salita ni Brenda tungkol sa pagiging magnanakaw ni Mirela ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang kanyang mga hakbang ay bumigat at ang bawat paghinga niya ay puno ng puot. "Bakit mo hawak iyan? Isinauli mo ba yan o ninakaw mo sa kwarto ko?" Ang boses ni Danilo ay tila isang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Nagulat si Mirela at mabilis na lumingon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. "Sir, nakita ko lang po ito sa lapag, malapit sa basurahan. Akala ko po ay mahalaga ito sa inyo kaya pinulot ko." "Lies. Brenda was right about you. Hindi ka lang pabaya, magnanakaw ka pa." Marahas na hinablot ni Danilo ang pulang sinulid mula sa kamay ni Mirela. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit, isang galit na nagmula sa kanyang sariling kalituhan at sakit. "I gave you a job, I gave you a chance, and this is how you repay me? Ninanakawan mo ang taong tumutulong sa'yo?" "Hindi po, sir. Hindi ko po magagawa iyon. Hinding-hindi ko po kayo nanakawan." Ang pagmamakaawa ni Mirela, ang kanyang boses ay nanginginig at ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay na. Ngunit sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, lalong tumitigas ang puso ni Danilo. Tinitigan ni Danilo ang dalaga nang may labis na pagkamuhi, isang tingin na tila pilit na binubura ang anumang koneksyon na naramdaman niya kanina sa kusina. Sa harap ng kanyang mga mata, ang babaeng ito ay isa lamang oportunista na gumagamit ng kanyang kahirapan upang makuha ang loob niya. "Get out of my sight, Mirela. Don't you ever touch anything that belongs to me again."
You are nothing but a thief in this house. Ang huling hantong ni Danilo bago siya tumalikod, dala ang pulang sinulid na tila mas naging mabigat pa kaysa sa ginto. Naiwang nakatayo si Mirela sa gitna ng malamig na pasilyo, ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakabukas. Tila ba may hinihintay pa ring katarungang hindi kailanman darating. Ang sakit ng paratang ay mas matindi pa kaysa sa gutom na kanyang nararamdaman. Paano niya ipapaliwanag sa kanyang puso na ang lalaking hinahanap-hanap niya sa loob ng maraming taon ay siya ring taong tumatawag sa kanya ng isang kriminal? Hanggang kailan mananatiling bulag ang katotohanan sa loob ng isang mansyong puno ng lihim at kasinungalingan? Ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier sa kisame ng mansyon ay tila mga nanunuyang mata na nakatingin sa abang kalagayan ni Mirela. Ngayong gabi, ang pagdiriwang ng engranding party para sa nalalapit na kasal ni Danilo at Brenda. Ang hangin ay mabango sa amoy ng mga mamahaling alak at ang halimuyak ng mga bulaklak na inangkat pa mula sa ibang bansa. Ngunit para kay Mirela, ang bawat hininga niya ay puno ng bigat at hapdi. Ang kanyang sikmura ay kumakalam pa rin at ang kanyang mga binti ay nanginginig sa pagod mula sa walang tigil na paglilingkod sa mga panauhing hindi man lang siya tinatapon ng tingin. Sa gitna ng malawak na ballroom, nakatayo si Brenda na tila isang reyna sa kanyang kumikinang na gown. Hawak niya ang isang baso ng champagne habang nakapaligid sa kanya ang kanyang mga kaibigang kabilang sa mataas na lipunan. Nang makita niya si Mirela na dumadaan-dala ang isang tray ng mga pagkain, isang mapanirang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sinadya ni Brenda na iunat ang kanyang paa dahilan upang matisod ang dalaga. Ang mga basong kristal ay bumagsak sa sahig at nagkapira-piraso. Ang tunay na ingay ng pagkabasag ay tila isang hiyaw ng kahihiyan sa pandinig ni Mirela. "Oh my God! Look what you did, you stupid girl! Ang mahal ng gown ko at ngayon ay nabasa mo pa." Ang matinis na boses ni Brenda ay mabilis na umagaw sa atensyon ng lahat. Ang musika ay tila naglaho at ang lahat ng mga panauhin ay nakatuon na ang paningin sa nagaganap na eksena. "Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Natisod lang po ako." Ang panginginig na sagot ni Mirela habang mabilis na lumuhod upang pulutin ang mga bubog. Ang kanyang mga daliri ay nasugatan. Ang mainit na dugo ay dahan-dahang humahalo sa natapon na alak, ngunit hindi niya ito pinansin dahil sa takot. "I don't care about your excuses. Tignan mo ang sapatos ko. Nadumihan mo." "Rin, don't just stand there, Mirela. Lumuhod ka at linisin mo ang sapatos ko right now. In front of everyone para matuto ka." Ang utos ni Brenda ay puno ng lason at pang-aapi. Nanigas si Mirela sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang dignidad ay tila uent-unting nilalamon ng kahihiyan. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng kahit isang taong maaring tumulong sa kanya hanggang sa magtagpo ang kanilang mga mata ni Danilo. Nakatayo ang lalaki hindi kalayuan. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Umaasa si Mirela na pagsasabihan nito ang kanyang kasintahan, na ipagtatanggol siya nito mula sa ganitong uri ng pagmamaliit. Ngunit nanatiling tahimik si Danilo. Ang paniniwala niyang si Mirela ay isang magnanakaw ay tila naging isang pader na humaharang sa anumang awa na dapat niyang maramdaman. Iniwas ni Danilo ang kanyang paningin, isang senyales na hinahayaan niya ang anumang gawin ni Brenda. Sa gitna ng mga bulong at tawanan ng mga panauhin, dahan-dahang lumuhod si Mirela sa paanan ni Brenda. Ang bawat sentimetro ng kanyang pagbaba ay tila isang pagdurog sa kanyang kaluluwa. Gamit ang kanyang sariling panyo, sinimulan niyang punasan ang sapatos ni Brenda. Ang bawat hagod niya ay sinasabayan ng mga luhang pilit niyang itinatago sa pamamagitan ng pagyuko ng husto. Ang init ng kanyang muka ay tila apoy na sumusunog sa kanyang pagkatao. Sa loob-loob niya, iniisip niya ang kanyang nanay Carmen. Ang katarungang ito
ay para sa gamot ng kanyang ina, para sa buhay nito. Samantala, sa labas ng naglalakihang bakal na gate ng mansyon, isang matandang babae ang pilit na nakikipag-usap sa gwardiya. Si Nanay Carmen, sa kabila ng kanyang panghihina, ay naglakad ng malayo upang hanapin ang kanyang anak. Ang kanyang mga damit ay luma at may mga tagpi at ang kanyang mukha ay bakas. Ang labis na pag-aalala. Pakiusap. Gusto ko lang makita ang anak ko. Si Mirela. Narito po ba siya? Ang pakiusap ng matanda. Ang kanyang boses ay paos at halos hindi marinig. Umalis ka na, matanda. May malaking okasyon sa loob at bawal ang mga tulad mo rito. Umalis ka bago pa ako gumamit ng dahas. Ang sagot ng gwardiya na sumusunod lamang sa mahigpit na bilin ni Brenda na huwag magpapasok ng kahit sinong mukhang mahirap. Ang gwardiya ay humawak sa braso ni Carmen at marahas itong itinulak palayo sa gate. Ang matanda ay muling bumagsak sa kalsada. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at tila may tumutusok sa kanyang dibdib. Sa loob ng ballroom, habang nakaluhod pa rin si Mirela, isang kakaibang kaba ang bumalot sa kanya. Tila naramdaman niya ang tawag ng kanyang ina sa gitna ng malakas na tawanan ng mga mayayaman. Ang bawat halakhak sa paligid niya ay tila naging isang malungkot na paalala na sa mundong ito, ang bawat kislap ng ginto ay binabayaran ng luha at dugo ng mga taong walang laban. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang anak ang ganitong uri ng pagpapahirap habang ang kanyang sariling ina ay unting nauubusan ng lakas sa labas ng pinto ng kanyang sariling dugo. Magagawa kaya ni Mirela na tumayo at ipagtanggol ang kanyang sarili o mananatili siyang nakaluhod sa paanan ng mga taong walang ibang alam kundi ang mangapi? Ang katahimikan sa loob ng mansyon matapos ang marangyang pagdiriwang ay tila isang mabigat na ulap na ayaw humupa. Sa loob ng kanyang library, nakaupo si Danilo habang hawak ang isang baso ng alak, ngunit ang kanyang isipan ay hindi mapakali. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala ang imahe ni Mirela na nakaluhod sa paanan ni Brenda. May kung anong bahagi ng kanyang pagkatao ang nakaramdam ng matinding kirot at kahihiyan, hindi para sa sarili niya, kundi para sa dalagang binaliwala ang sariling dignidad. Nagsimula siyang magduda. Bakit tila labis ang galit ni Brenda sa isang hamak na katulong? Bakit tila takot ang kanyang kasintahan sa bawat galaw ng dalagang yon? Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, tumayo si Danilo at lumapit sa basurahan sa sulok ng silid upang itapon ang ilang lumang dokumento. Doon, napansin niya ang mga pira-pirasong papel na tila dumaan sa isang shredder ngunit hindi tuluyang nadurog. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ang ilang piraso at dahan-dahang pinagdugtong ang mga ito sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang bawat hibla ng papel ay tila isang puzzle na nagbubunyag ng isang madilim na lihim. Nang mabuo niya ang isang bahagi, halos tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Ito ay ang resume ni Mirela, ang dokumentong ibinigay nito noong pumasok sa trabaho. Ngunit ang nakakapagtaka ay kung bakit ito matatagpuan sa basurahan ni Brenda at bakit tila pilit itong winasak. Bakit itatago ni Brenda ang impormasyon tungkol sa isang katulong kung wala itong mahalagang kahulugan? Gabi na nang malalim nang magpasya si Danilo na magpahinga sa sofa ng kanyang library. Dahil sa pagod at kalituhan, dahan-dahan siyang dinalaw ng antok. Hindi niya napansin ang marahang pagbukas ng pinto. Pumasok si Mirela dala ang isang baso ng mainit na tubig at ilang gamot na bilhin ng mayordoma para sa sakit ng ulo ni Danilo. Nakita niya ang bilyonaryo na mahimbing na natutulog. Ang mukha nito ay bakas, ang kapaguran na hindi kayang burahin ng yaman. Dahan-dahang lumapit si Mirela. Sa sandaling iyon, ang paligid ay tila naglaho at ang tanging nanatili ay ang dalawang kaluluwang pinag-ugnay ng dugo ngunit pinaghiwalay ng tadhana. Tinitigan ni Mirela ang bawat guhit sa mukha ni Danilo, ang paraan ng paghinga nito,
at ang pamilyar na kurbada ng kanyang mga labi. Ang kanyang puso ay umapaw sa isang emosyong matagal na niyang kinikimkim. Sa gitna ng dilim at katahimikan, dahan-dahan siyang yumuko at bumulong sa hangin, isang tawag na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Kuya, Kuya Danilo. Ang mahinang sambit ni Mirela, ang kanyang boses ay tila isang marahang haplos ng hangin. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata at tumama sa kamay ni Danilo. Ang init ng luhang iyon ay tila isang kuryenteng gumising sa diwa ng lalaki. Bahagyang gumalaw si Danilo dahilan upang mabilis na tumayo si Mirela at lumayo. Pilit na pinupunasan ng kanyang mga mata bago pa man siya makita. Kinabukasan sa opisina ng malaking kumpanya ni Danilo, ang bawat empleyado ay abala sa kanilang mga tungkulin. Ngunit ang atensyon ni Danilo ay naagaw nang ipaalam ng kanyang secretary na may isang lalaking nagpupumilit na makipag-usap sa kanya. Ayon sa secretary, ang lalaki ay mukhang galing sa malayo at hindi aalis hanggat hindi siya nakakausap. Sa pagpasok ng lalaki sa opisina, nakita ni Danilo ang isang pamilyar na mukha, isang dating kapitbahay nila sa probinsya bago ang sunog, ang asawa ni Aling Nena na laging tumutulong sa kanila noon. Danilo, ikaw na ba talaga yan? Ang tanong ng lalaki, ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha at kaba. Matagal na kitang hinahanap. May gusto akong sabihin sa iyo tungkol sa pamilya mo, tungkol sa kapatid mo na akala mo ay nawala na. Ang bawat salita ng lalaki ay tila isang malakas na tunog ng kampana na naging sanhi ng panginginig ng mga kamay ni Danilo. Ang anino ng katotohanan ay dahan-dahang nagkakaroon ng hugis, nagdadala ng isang pangakong maaaring magpabago sa lahat. Paano kaya tatanggapin ni Danilo ang katotohanang ang taong pilit niyang itinaboy ay ang tanging bahagi ng kanyang sarili na matagal na niyang hinahanap? Ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Nanay Carmen. Ang ulan ay dahan-dahang bumubuhos. Ang bawat patak nito ay malamig na tumatama sa kanyang balat na tila mga karayom na nanunuot sa kanyang mga buto. Sa labas ng malawak at matayog na gate ng mansyon, nakatayo ang matanda, basa at nanginginig. Ang kanyang puting buhok ay nakadikit sa kanyang noo at ang kanyang mga mata ay malabo na dahil sa pinaghalong tubig ulan at luha. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang kaisipang nasa loob ng bahay na yon ang kanyang mga anak. Si Mirela na nagtatrabaho ng labis at si Danilo, ang kanyang panganay na matagal na niyang hindi nayayakap. Bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng malaking gate at lumabas si Brenda. Ang kanyang suot na mamahaling silk na pambahay ay bahagyang nababasa ng ambon, ngunit ang galit sa kanyang mukha ay mas matindi pa kaysa sa lamig ng panahon. Nakita niya ang matanda at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa puot. Para kay Brenda, ang presensya ni Carmen ay isang sumpa na kailangang burahin upang mapanatili ang kanyang marangyang kinabukasan. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na huwag ka nang babalik dito? You're making a scene. Gusto mo bang mapahiya ang fiancé ko sa harap ng mga kapitbahay namin? Ang boses ni Brenda ay matalim at puno ng panghahamak. Pakiusap, ma'am. Gusto ko lang makausap ang anak ko. Gusto ko lang makita si Danilo kahit sandali. Nararamdaman ko pong hindi na ako magtatagal. Hayaan niyo po akong mahawakan ng kamay niya. Ang pagmamakaawa ni Carmen, ang kanyang boses ay paos at nanginginig sa gitna ng ulan. Isang mapait na tawa ang lumabas sa mga labi ni Brenda. Anak, akala mo ba ay gusto ka pa niyang makita? Hiyang-hiya siya sa pinagmulan niya, Carmen. Sinabi niya sa akin na ang mga taong tulad mo ay basura sa buhay niya. Look at yourself. Ang dumi mo. Ang baho mo. Danilo hates you. Ayaw na niyang maalala na nanggaling siya sa isang tulad mong hampas lupa. Ang bawat salita ni Brenda ay tila isang malakas na sampal
sa kaluluwa ni Carmen. Hindi makapaniwala ang ina na ang kanyang munting Danilo ay magagawa siyang itakwil ng ganito. Ngunit ang paghihirap ay hindi pa natapos. Sa gitna ng kanyang pagkagulantang, itinaas ni Brenda ang kanyang kamay at marahas na sinampal ang matanda. Ang tunog ng pagtama ng palad sa pisngi ni Carmen ay tila isang hiyaw ng kawalang katarungan na bumasag sa katahimikan ng ulan. Napasandal ang matanda sa malamig na bakal ng gate. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Heto, kunin mo ito at umalis ka na. Huwag na huwag ka nang magpapakita rito kailanman. Kinuha ni Brenda ang ilang pirasong barya at lukot na pera mula sa kanyang bulsa at marahas itong isinabog sa paanan ni Carmen. Ang mga barya ay humampas sa semento at tumalsik sa putikan, habang ang mga papel na pera ay mabilis na nabasa at nadumihan. Sa gitna ng kanyang panghihina, dahan-dahang lumuhod si Carmen sa putikan upang pulutin ang mga barya. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit na kinukuha ang bawat sentimo. Iniisip ang gamot na kailangan niya upang mabuhay pa at makita ang katotohanan. Ngunit ang hapdi sa kanyang dibdib ay lalong tumindi. Ang hangin ay tila hindi na makapasok sa kanyang mga baga. Ang kanyang mga mata ay nanlabo at ang imahe ng galit na mukha ni Brenda ay dahan-dahang naglaho sa dilim. Danilo, anak ko. Ang huling bulong ni Carmen bago tuluyang bumigay ang kanyang katawan. Ang kanyang ulo ay tumama sa malamig na semento at ang kanyang kamay na may hawak na dumi-dumihang pera ay unti-unting bumukas. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, tila pilit na hinuhugasan ang dugong lumabas sa kanyang mga sugat. Ngunit ang sakit ng pagkakait at pananakit ay nananatiling nakaukit sa katahimikan ng kalsada. Naiwan ang matanda na walang malay sa ilalim ng ulan, mag-isa at sugatan. Habang sa loob ng mansyon, ang kanyang mga anak ay walang kamalay-malay na ang kanilang mundong pinakaiingatan ay unti-unti nang guguho dahil sa isang kasinungalingang mas madilim pa kaysa sa gabi. Magagawa pa kayang marinig ni Danilo ang huling tawag ng kanyang ina? O ang lahat ay tuluyan ng malilibing sa ilalim ng putik at karangyaan? Ang ulan ay patuloy sa kanyang malungkot na pagtangis, tila pilit na hinuhugasan ang dumi ng kalsada, ngunit hindi nito kayang linisin ang pait na namumuo sa puso ni Mirela. Habang naglilinis sa ikalawang palapag ng mansyon, isang kakaibang pangamba ang tila humahaplos sa kanyang batok. Lumapit siya sa malawak na bintanang gawa sa salamin at tiningnan ang labas. Doon, sa ilalim ng madilim na langit at sa gitna ng basang kalsada, nakita niya ang isang anyong nakahandusay sa tapat ng gate. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok nang makilala niya ang kupas na kulay ng duster na suot ng matanda. "Nanay!" Ang sigaw ni Mirela ay tila isang hiyaw ng sugatang hayop na bumasag sa katahimikan ng mansyon. Wala siyang pakialam sa mga mamahaling gamit na kanyang nadadaanan habang mabilis na bumababa sa hagdanan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng takot na baka huli na ang lahat. Nang makarating siya sa gate, nakita niya si Brenda na nakatayo malapit sa matanda. Ang mukha nito ay bakas ang pagkairita sa halip na awa. "Anong ginagawa mo rito? At bakit mo hinayaang lumapit ang maruming matandang ito sa tapat ng bahay namin?" Ang boses ni Brenda ay puno ng lason, ngunit sa pagkakataong ito, hindi nayuko si Mirela. "Wala kang puso, Brenda. Sarili mong dugo at laman ang itinaboy mo sa putikan." Ang boses ni Mirela ay nanginginig sa galit. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng ulan. Hindi na siya ang takot na katulong na laging yumuyuko. Binuhat niya ang kanyang ina ng buong lakas. Ang kanyang mga braso ay nanginginig sa bigat at sa sakit ng nararamdaman. "I'm leaving. Hinding-hindi na ako babalik sa impyernong ito. Isaksak mo sa baga mo ang yaman niyo." Tinalikuran ni Mirela ang mansyon ng walang pag-aalinlangan.
Ang bawat hakbang niya palayo sa naglalakihang bakal na pinto ay tila isang paglaya mula sa isang gintong hawla na walang kaluluwa. Habang karga ang kanyang inang wala ng malay, ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mabilis na paghinga at ang mahinang tibok ng puso ni Carmen. Sa loob ng library, nakatayo si Danilo sa harap ng bintana. Nakita niya ang bulto ng isang babaeng papalayo, pasa ng isang matanda, sa gitna ng malakas na ulan. Isang kakaibang pakiramdam nang kawalan ang biglang sumakop sa kanyang dibdib. Nang pumasok si Brenda sa silid, agad niyang itinanong ang kinaroroonan ni Mirela. Nakaalis na ang magnanakaw na yon, Danilo. I caught her trying to sneak out with some of my jewelry, kaya pinalayas ko na siya. Good riddance, right? Mas magiging tahimik na ang buhay natin ngayon. Ang pagsisinungaling ni Brenda habang humihilig sa balikat ni Danilo, pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses. Ngunit hindi naniwala si Danilo. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila naging isang mabigat na pasanin. Ang bawat sulok na dati ay nililinis ni Mirela ay tila nawalan ng liwanag. Ang kanyang isipan ay pilit na bumabalik sa imahe ng dalagang lumalaban sa ulan. May isang tinig sa loob ng kanyang puso na nagsasabing may mali, na ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Brenda ay isang pader na pilit na humaharang sa katotohanan. Pagkalipas ng ilang oras, sa loob ng isang pampublikong ospital, ang amoy ng disinfectant at ang malamig na hangin mula sa electric fan ay tila nagpapabigat sa damdamin ni Mirela. Nakaupo siya sa isang matigas na bangko sa labas ng emergency room. Ang kanyang mga damit ay basa pa rin at ang kanyang katawan ay nanginginig sa ginaw. Lumabas ang isang doktor na may dalang clipboard. Ang mukha nito ay seryoso at bakas ang pagod. Kayo ba ang kamag-anak ni Ginang Carmen? Ang tanong ng doktor. Tumayo si Mirela ng mabilis. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang basang palda. Opo, doktora. Kumusta po ang nanay ko? Maayos na po ba siya? Ang tanong ni Mirela. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa na pilit na kumakapit sa gitna ng kawalan. Isang malalim at mabigat na buntong hininga ang pinakawala ng doktora. Nasa kritikal na kondisyon ang puso ng nanay mo. Kailangan niya ng agarang operasyon upang maayos ang bara sa kanyang mga ugat. Kung hindi natin ito magagawa sa lalong madaling panahon, baka hindi na kayanin ng kanyang katawan. Magkano po ang kailangan, doktora? Ang mahinang tanong ni Mirela. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na nawawala sa hangin. Nang banggitin ng doktor ang halagang aabot sa daan-daang libo, tila gumuho ang huling pundasyon ng mundo ni Mirela. Ang ilang barya at basang papel na pera na nakuha niya sa kanyang bulsa, ang tanging naiwang sahod mula kay Brenda, ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Paano niya ililigtas ang tanging taong nagmamahal sa kanya kung ang halaga ng buhay ay isang bundok na hindi niya kayang akyatin? Naiwang nakatayo si Mirela sa gitna ng mataong pasilyo ng ospital. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan habang ang kanyang puso ay dahan-dahang nadudurog sa bawat segundong lumilipas. Saan siya kukuha ng ganito kalaking halaga? At magagawa pa kaya niyang lunukin ang kanyang huling natitirang dignidad upang humingi ng tulong sa lalaking nagturing sa kanya na isang basura? Ang bawat sulok ng mansyon ay tila naging isang malawak na disyerto para kay Danilo mula nang umalis si Mirela. Ang katahimikan ay hindi na nagbibigay ng kapayapaan. Sa halip ay tila ito isang boses na laging nagtatanong kung tama ba ang kanyang mga naging pasya. Habang wala si Brenda upang dumalo sa isang fitting ng kanyang gown, nagpasya si Danilo na pumasok sa silid ng kanyang kasintahan. May kung anong udyok sa loob niya na hindi niya mapigilan. Isang pangangailangang mahanap ang katotohanang pilit na itinatago ng mga mararangyang pader ng bahay na yon. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga mamahaling bag sa loob ng walk-in closet ni Brenda, nakatago ang isang maliit na kahon na gawa sa pelus. Dahan-dahang binuksan ni Danilo ang lasiya at kinuha ang kahon. Ang kanyang puso
ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang pintig na tila hinahabol ng kanyang sariling hininga. Nang bumukas ang takip, doon ay nagniningning ang pulang sinulid, ang pulseras na pinagbintangan niyang ninakaw ni Mirela. Ngunit hindi lamang yon ang nandoon. Sa ilalim ng pulseras ay may isang lumang larawan. May mga punit sa gilid at tila pilit na pinagdugtong ng tape. Ang larawan ay nagpapakita ng isang batang babae at isang batang lalaki na magkahawak kamay. Suot ang magkaparehong pulang sinulid sa kanilang mga pulso. Sa likod nila ay ang isang batang nanay Carmen, nakangiti ng buong tamis sa gitna ng kanilang kapayakan. Ang bawat hibla ng alaala ni Danilo ay tila sumabog sa kanyang isipan. Ang batang lalaki sa larawan ay walang iba kundi siya. At ang batang babae na may kaparehong nangiti ay si Mirela. Isang matinding panghina ang lumumpo sa mga tuhod ni Danilo. Napaupo siya sa sahig, yakap ang larawang tila naging isang mabigat na pasanin. Ang bawat salitang binitawan niya kay Mirela, ang bawat pangungutya, at ang pagpayag niyang apihin ito ni Brenda ay muling nagbalik sa kanyang pandinig na tila mga latigo ng konsensya. Ang taong itinuring niyang basura, ang taong pinagbintangan niyang magnanakaw, ay ang mismong kapatid na ipinangako niyang protektahan noong sila ay bata pa. Ang katarungang ipinagkait niya ay naging isang madilim na anino na ngayon ay sumasakal sa kanyang sariling pagkatao. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Danilo. Bitbit ang larawan at ang kanyang susi ng sasakyan, mabilis siyang lumabas ng mansyon. Wala siyang pakialam kung makita man siya ng mga katulong na nagmamadali at tila nawawala sa sarili. Pinaharurot niya ang kanyang sasakyan patungo sa address na nakita niya sa resume ni Mirela. Ang address sa gitna ng isang liblib at maralitang komunidad. Nang makarating siya sa lugar, ang kaibahan ng paligid sa mundong kanyang kinalakihan ay tila isang malakas na sampal. Ang kalsada ay puno ng putik at ang mga bahay ay gawa lamang sa pinagtagpi-tagping yero. Pagbaba niya ng sasakyan, ang kanyang mga mamahaling sapatos ay agad na lumubog sa maduming lupa. Ngunit hindi niya ito pinansin. Nagtanong-tanong siya hanggang sa itinuro sa kanya ang isang maliit na klinika sa kanto. Isang lugar kung saan ang mga tao ay nagbebenta ng dugo kapalit ng kaunting halaga. Doon, sa labas ng klinika, nakita niya si Mirela. Nakaupo ang dalaga sa isang mahabang bangko, maputla ang muka at may nakadikit na bulak sa kanyang braso. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, nakatitig sa kawalan habang mahigpit na hawak ang ilang pirasong papel na pera. Ang perang nakuha niya kapalit ng sarili niyang dugo upang may maipambayad sa deposito ng ospital para sa kanilang ina. Mirela. Ang bulong ni Danilo ay tila isang hiyaw ng pagsisisi na nawawala sa ingay ng paligid. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Mirela. Nang makita niya ang lalaking nagpabagsak sa kanyang dignidad, walang galit na lumitaw sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na pagkapagod at kawalan ng pag-asa. "Bakit po kayo narito, sir? Wala na po akong ninakaw sa inyo. Wala na po akong kinuha. Pati po ang huling dangal ko, naibigay ko na sa inyo." Ang bawat salita ni Mirela ay tila isang kutsilyo na humihiwa sa puso ni Danilo. Nais niyang lumapit, nais niyang yakapin ang kanyang kapatid at humingi ng kapatawaran. Ngunit ang bigat ng kanyang mga kasalanan ay tila isang pader na hindi niya kayang tawirin. Paano niya masisimulang bayaran ang bawat patak ng luha at dugo na ibinigay ng kanyang pamilya habang siya ay nagpapakasasa sa kayamanang binuo sa ibabaw ng kanilang pagdurusa? Mabubura pa ba ng isang yakap ang mga sugat na idinulot ng mga taon ng pagkakalayo at mga buwan ng kalupitan? At ano ang gagawin ni Danilo kapag nalaman niyang ang taong dahilan ng lahat ng sakit na ito ay ang babaeng nakatakda niyang pakasalan sa loob ng ilang araw? Ang bawat hakbang ni Danilo patungo kay Mirela ay tila paglalakad sa ibabaw ng matatalim na bubog na bumabaon
sa kanyang sariling konsensya. Nakikita niya ang panginginig ng mga kamay ng dalaga habang pilit nitong itinatago ang barya at lukot na perang nakuha mula sa pagbebenta ng sariling dugo. Ang puting bulak na may bahid ng pulang likido sa braso ni Mirela ay tila isang malakas na sigaw ng katotohanan na hindi na kayang baliwalain ni Danilo. Ang kanyang kapatid, ang batang babaeng dati ay kalaro niya sa ilalim ng init ng araw, ay narito ngayon. Tila isang kandilang uunti-unting nauubos ang ningas dahil sa hirap at sa kalupitan ng mga taong dapat ay nagbibigay sa kanya ng proteksyon. Mirela, pakiusap. Hayaan mo akong magpaliwanag. Ang basag na boses ni Danilo ay tila isang pagsusumamo na nawawala sa hangin. Ngunit hindi siya tiningnan ng dalaga. Tumayo si Mirela ng dahan-dahan, ang kanyang katawan ay tila isang marupok na sanga na anumang oras ay maaring mabali. Tinalikuran siya nito at dahan-dahang naglakad palayo, patungo sa pampublikong ospital kung saan nakahimlay ang kanilang ina. Sumunod si Danilo, hindi bilang isang bilyonaryo na may kapangyarihan, kundi bilang isang anino na puno ng pagsisisi. Nang makarating sila sa ospital, ang amoy ng gamot at ang tunog ng mga kagamitang medikal ay tila isang mabigat na musika na nagpapabigat sa kanyang dibdib. Nakita niya si Mirela na pumasok sa isang masikip na ward kung saan ang mga kama ay dikit-dikit at ang hangin ay puno ng hapis. Mula sa labas ng pinto, nanatili si Danilo, pinagmamasdan ang bawat galaw ng kanyang kapatid. Lumapit si Mirela sa kama ni Nanay Carmen. Ang matanda ay tila isang tuyong dahon na anumang oras ay liliparin ng hangin. Kinuha ni Mirela ang kamay ng ina at dahan-dahan itong idiniit sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang gumaralgal sa tahimik na pag-iyak. Nay, narito na po ako. May pambayad na po tayo sa deposito ng operasyon nyo. Kaunti na lang po. Gagaling na kayo. Ang bulong ni Mirela, ang bawat salita ay puno ng pag-asa na pilit na kumakapit sa gitna ng kawalan. Alam niyo po ba, Nay, nahanap ko na si Kuya Danilo. Nakita ko na po siya. Napakayaman na niya, Nay. Ang ganda ng bahay niya, ang dami niyang sasakyan. Pero Nay, parang hindi na niya tayo kilala. Ang tingin niya sa akin ay isang kaaway, isang magnanakaw. Siguro po, mas mabuting huwag na nating ipilit ang ating sarili sa kanya. Sapat na po na alam nating maayos ang buhay niya. Ang bawat salita ni Mirela ay tila mga saksak sa puso ni Danilo. Ang pag-aakalang ang kanyang pamilya ay nais lamang ang kanyang yaman ay napalitan ng katotohanang ang tanging hiling nila ay ang kanyang pagmamahal. Nang lumabas si Mirela upang kumuha ng tubig, dahan-dahang pumasok si Danilo sa loob ng ward. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip habang lumalapit sa kama ni Nanay Carmen. Sa unang pagkakataon, matapos ang 2 dekada, hinawakan ni Danilo ang kamay ng kanyang ina. Ang balat nito ay magaspang, puno ng mga guhit ng paghihirap na hindi niya naranasan. Naramdaman niya ang mahinang tibok ng pulso sa ilalim ng kanyang mga daliri. Isang tibok na tila isang pamilyar na awit na nagpapaalala sa kanya ng kanyang tunay na pinagmulan. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata at tumama sa kamay ng matanda. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang tagumpay sa negosyo, ang kanyang mga gusali, at ang kanyang milyon-milyong pera ay tila naging walang halaga sa harap ng tapat na pagmamahal ng isang ina na hindi siya kailanman kinalimutan. Ngunit ang kapayapaan sa loob ng ward ay biglang nabasag nang bumukas ang pinto ng marahas. Pumasok si Brenda. Ang kanyang mukha ay puno ng puot at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit. Hindi niya inaasahang makikita si Danilo sa lugar na ito, lalo na ang hawakan ng kamay ng isang maruming matanda. So ito na pala ang pinagkakaabalahan mo, Danilo. Ang makipagdrama sa mga taong ito. Mirela, didn't I tell you to disappear? At ngayon,
Pati ang mapapangasawa ko ay dinadamay mo sa kahirapan mo. Ang boses ni Brenda ay tila isang lason na muling sumakop sa paligid. Inilabas niya ang isang folder mula sa kanyang mamahaling bag at marahas itong ibinalibag sa kama ni Nanay Carmen. I have your employment contract here, Mirella. You signed it. If you don't stop bothering Danilo, I will sue you for breach of contract at sisiguraduhin kong sa kulungan ka mabubulok kasama ang nanay mong halos mamatay na. Ang bawat salita ni Brenda ay tila isang sumpa na nagpabalik ng dilim sa loob ng ward. Tumingin si Mirella kay Danilo, naghahanap ng kahit anong senyales na ipagtatanggol siya nito, ngunit ang galit sa mukha ni Danilo ay tila nakatuon kay Brenda. Ang tensyon sa pagitan ng tatlo ay tila isang mitya na handa nang sumabog. Hanggang kailan hahayaan ni Danilo na ang laso ng kasinungalingan ay sumira sa tanging pagkakataon niyang mabuo ang kanyang pamilya? At ano ang gagawin ni Brenda kapag nalaman niyang ang bawat pagbabanta niya ay lalo lamang naglalapit kay Danilo sa katotohanang pilit niyang itinago? Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Brenda sa loob ng masikip na ward ng ospital ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa anumang natitirang respeto ni Danilo para sa babaeng nakatakda niyang pakasalan. Tiningnan ni Danilo ang folder na ibinalibag ni Brenda sa kama ng kanyang ina. Isang dokumentong puno ng pananakot at pagmamalupit. Sa sandaling iyon, ang kanyang kamao ay mahigpit na nagdaop. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ngunit ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa. Gayunpaman, pinili ni Danilo ang manatiling kalmado. Alam niyang sa pakikipaglaban sa isang ahas, hindi sapat ang galit. Kailangan ng diskarte upang tuluyan itong mapigilan. Brenda, stop it. You're making a scene in a public place. Let's talk about this in the office tomorrow. I'm just trying to settle things with the employees I've wronged. Ang malamig at kontroladong boses ni Danilo ay tila isang pader na humarang sa galit ni Brenda. Isang mabilis at puno ng kahulugang sulyap ang ibinigay ni Danilo kay Mirella. Isang tingin na nagsasabing, magtiwala ka sa akin, bago niya marahas na hinila si Brenda palabas ng ward. Kinabukasan, sa loob ng kanyang marangyang opisina, sa itaas na palapag ng kanyang gusali, ang hangin ay tila naging mas mabigat. Pumasok si Brenda na tila isang reyna. Ang kanyang suot ay mas kumikinang pa kaysa sa karaniwan. Sa kanyang isipan, nanalo na siya. Naniniwala siyang ang pananahimik ni Danilo kagabi ay tanda ng pagsuko nito sa kanyang mga kagustuhan. Honey, I'm glad we're talking about this. After what happened yesterday, I realized how dangerous those people are. Baka gamitin lang nila ang connection mo para pirahan tayo. So I prepared this. Inilapag ni Brenda ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng mesa ni Danilo. It's a property transfer. Gusto ko bago tayo ikasal, lahat ng main assets mo ay nakapangalan na sa atin. Or better yet, sa akin. Para safe. In case those people try to sue you. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Danilo habang binabasa ang bawat pahina ng dokumentong yon. Ang kasakiman ni Brenda ay wala palang hangganan. Handa nitong ubusin ang lahat sa kanya habang tinatapakan ang kanyang pamilya. Talagang naisip mo ang lahat, Brenda. You really care about my assets, don't you? Of course, Danilo. I care about our future. Ang sagot ni Brenda. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kislap ng pera at kapangyarihan. Ilang oras makalipas, ang grand ballroom ng isang sikat na hotel ay napuno ng mga reporter at mga kilalang tao sa lipunan. Ito ang nakatakdang press conference para sa formal na anunsyo ng kanilang kasal at ang merger ng kanilang mga kumpanya. Nakatayo si Brenda sa tabi ni Danilo. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay habang humaharap sa mga nagniningning na flash ng kamera. Ang tunog ng mga kagamitang pang-media ay tila isang koro ng papuri sa kanyang pandinig.
Nang tumayo si Danilo sa harap ng mikropono, ang katahimikan ay agad na sumakop sa buong silid. Inasahan ng lahat ang isang masayang balita. Ngunit ang boses ni Danilo ay hindi nagpapakita ng anumang galak. Maraming salamat sa inyong pagdating. Ngayong araw, nais ko sanang ipaalam ang isang mahalagang desisyon. Panimula ni Danilo, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga kamera. Tila ba kinakausap niya ang bawat taong nanonood sa telebisyon. Nais kong ipakilala sa inyo ang mga taong tunay na nagmamay-ari ng puso ko. Ang aking ina na si Carmen at ang aking kapatid na si Mirela, na sa loob ng mahabang panahon ay dumanas ng hirap at pang-aapi sa kamay ng mga taong pinagkatiwalaan ko. Ang bulungan ng mga tao ay tila isang malakas na agos ng tubig na bumalot sa silid. Namutla si Brenda, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa ilalim ng mesa. Danilo, what are you doing? This is not in the script. Ang pabulong na banta ni Brenda, ngunit hindi siya pinansin ng lalaki. Pinindot ni Danilo ang isang remote at sa malaking screen sa likod nila ay lumabas ang mga kuha mula sa sisitaw ng mansyon. Ang eksena kung saan tinutulak ni Brenda si Nanay Carmen sa putikan, ang pagbuhos ng juice sa polo at ang pagtatago ng pulseras. Ang bawat imahe ay isang matibay na ebidensya ng kalupitan ni Brenda. Ang mga bulungan ng mga tao ay napalitan ng mga hiyaw ng pagkagulantang at puot laban sa babaeng itinuring na perpekto ng lipunan. Dahil dito, sa harap ninyong lahat, formal kong kinakansela ang kasal na ito. Brenda, wala kang puwang sa buhay ko at lalong-lalo na sa pamilya ko. Mula sa sandaling ito, wala ka ng anumang ugnayan sa akin o sa kumpanyang ito at sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang bawat luhang pumatak mula sa aking ina at kapatid. Ang deklara ni Danilo, ang bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan para sa dangal ni Brenda. Naiwang nakatayo si Brenda sa gitna ng entablado, ang kanyang maskara ay tuluyan ng nalaglag. Ang mga reporter na dati ay humahanga sa kanya ay tila mga buwayang nag-uunahang kumuha ng kanyang litrato sa gitna ng kanyang kahihiyan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang nanatili sa isipan ni Danilo habang mabilis siyang lumalabas ng ballroom. Sapat na ba ang pagkakansela ng kasal upang mapawi ang galit ni Mirela at ang sakit na nararamdaman ng kanyang ina? O ang karma ni Brenda ay simula pa lamang ng isang mahabang proseso ng paghilom na hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman? Ang mga ilaw sa pasilyo ng ospital ay tila nagbibigay ng isang maputlang liwanag na nagpapakita ng labis na pagod at hapis sa mukha ni Danilo. Matapos ang magulong eksena sa press conference, agad siyang nagtungo rito, dala ang pag-asang ang pagkakabulgar ng katotohanan ay sapat na upang mabura ang lahat ng pait. Ngunit habang naglalakad siya patungo sa kinaroroonan ni Mirela, ang bawat hakbang niya ay tila bumibigat. Ang hangin ay amoy gamot at kalungkutan. Isang atmosperang malayo sa marangyang mundong kanyang kinalakihan, ngunit naging tahanan ng kanyang pamilya sa gitna ng pagdurusa. Nakita niya si Mirela na nakaupo sa isang plastik na upuan. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang gumagalaw sa paghikbi. Lumapit si Danilo at dahan-dahang lumuhod sa harap ng kanyang kapatid. Ang bilyonaryong kinatatakutan ng marami sa mundo ng negosyo ay narito ngayon, nakaluhod sa malamig na sahig ng isang pampublikong ospital, humihingi ng isang bagay na hindi kayang bilhin ng kanyang bilyon-bilyong pera. Mirela, patawarin mo ako. Ngayon alam ko na ang lahat. Sisiguraduhin kong pagbabayaran ni Brenda ang lahat ng ginawa niya. Inilipat ko na si nanay sa isang private suite at ang pinakamagagaling na doktor na ang titingin sa kanya. You don't have to worry anymore. I'll take care of everything. Ang pagsusumamo ni Danilo, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Dahan-dahang inangat ni Mirela ang kanyang ulo.
Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng matinding pait na tila hindi kayang lunurin ng kahit anong salita ng pagsisisi. Manny, ganyan ba talaga ang tingin mo sa lahat ng bagay, Danilo? Na kapag nagbayad ka, kapag ibinigay mo ang pinakamahal na kwarto, mabubura na ang lahat ng sakit? Mirela, hindi sa ganon. I just want to make things right. Ang mahinang sagot ni Danilo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Mirela. Make things right? Noong nanunuyo ang lalamunan ni nanay sa labas ng gate mo, nasaan ka? Noong sinampal niya si nanay at itinulak sa putikan, nasaan ka? Nakaupo ka sa loob ng sasakyan mo. Tinitignan kaming tila mga basura na humaharang sa daan mo. Ang pera mo ay hindi kayang punasan ang bawat patak ng luhang iniyak ni nanay. Habang tinatawag ang pangalan mo tuwing gabi sa loob ng 20 taon. I was blind, Mirela. Brenda manipulated me. She made me believe. Dahil pinili mong maging bulag. Ang pagputol ni Mirela sa kanyang paliwanag. Tumayo ang dalaga at tiningnan si Danilo nang may labis na distansya. Hindi ka na ang Kuya Danilo na kalaro ko noon. Ang nakikita ko sa harap ko ay isang stranger. Isang bilyonaryong walang puso na mas pinahalagahan ang yaman at ang babaeng ahas kaysa sa sarili niyang dugo. Huwag mo kaming bilhin dahil ang dangal namin ay hindi kasama sa assets mo. Umalis ka na, sir. Stranger ka na sa amin. Ang bawat salita ni Mirela ay tila isang malakas na hampas sa dibdib ni Danilo na nag-iwan sa kanya na tila hindi makahinga. Ang pader na itinayo ni Mirela ay mas matayog pa kaysa sa anumang gusaling na ipatayo niya. Naiwan siyang nakaluhod habang ang kanyang kapatid ay pumasok sa loob ng kwarto ni Nanay Carmen at isinarado ang pinto, tila isang huling hantong ng kanilang ugnayan. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng ang mga medikal na staff ay mabilis na nagtakbuhan patungo sa kwarto ni Nanay Carmen. Ang liwanag ng pulang alarm sa itaas ng pinto ay nagsimulang kumislap, nagpapahiwatig ng isang panganib na hindi inaasahan. Ang mga tunog ng mga kagamitang medikal sa loob ay mabilis na bumibilis, tila isang karera laban sa oras. Lumabas ang isang doktor na bakas, ang matinding pag-aalala sa mukha. Kailangan nating operahan ang pasyente ngayon din dahil bumagsak ang kanyang vital signs. Ngunit may malaking problema, kailangan natin ang pagsasali ng dugo at ang pasyente ay may napakabihirang uri ng dugo. Wala kaming stock sa blood bank ngayon at baka hindi na kayanin ng pasyente kung maghihintay pa tayo ng donor mula sa labas. Nanlamig ang buong katawan ni Danilo. Anong blood type? Sabihin niyo sa akin. Nang banggitin ng doktor ang bihirang uri ng dugo na kailangan. Tila isang kidlat na tumama sa isipan ni Danilo. Iyon ang parehong uri ng dugo na mayroon siya, ang bihirang pamana ng kanilang ama, na tanging silang dalawa lamang ng kanyang ina ang nagtataglay. Tumingin si Danilo kay Mirela, na ngayon ay muling nanginginig sa takot sa gilid ng pinto. Ang buhay ni Nanay Carmen ay nakasalalay sa isang hibla ng buhok at ang tanging makakapagligtas sa kanya ay ang dugo ng anak na pilit niyang itinaboy dahil sa sarili nitong pagkakamali. Magagawa kaya ni Danilo na ibigay ang kanyang buhay para sa inang hindi niya kinilala at magiging sapat ba ang sakripisyong ito upang mabuksan ang saradong puso ni Mirela? Kunin niyo ang lahat ng kailangan niyo. Ako ang donor. Magkapareho kami ng uri ng dugo. Ang boses ni Danilo ay matatag sa kabila ng panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi siya nag-alinlangan. Sa sandaling iyon, ang kanyang yaman, ang kanyang posisyon, at ang kanyang pangalan ay tila mga anino lamang na naglaho sa harap ng katotohanang ang kanyang ina ay nangangailangan ng tanging bagay na maibibigay niya, ang kanyang sariling buhay na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Dinala si Danilo sa isang kama sa tabi ng kanyang ina. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na pakiramdam ng metal ay hindi nagbigay sa kanya ng takot.
kundi ng isang kakaibang pakiramdam ng katarungan. Habang ang karayom ay dahan-dahang pinalulubog sa kanyang balat, pinanood ni Danilo ang matingkad na pulang likido na dumadaloy sa malinaw na tubo patungo sa supot. Ang bawat sentimetro ng dugong lumalabas sa kanya ay tila isang bahagi ng kanyang pagsisisi na isinasalin sa katawan ni Nanay Carmen. Ito ang dugo ng inang nag-aruga sa kanya. Ang dugong pilit na kinalimutan ng kanyang mapagmataas na isipan at ngayon ay bumabalik sa pinagmulan nito upang magbigay ng panibagong buhay. Sa labas ng silid, nakasandal si Mirela sa pader. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib. Pinagmamasdan niya ang kanyang kapatid mula sa maliit na salamin sa pinto. Nakita niya ang pamumutla ni Danilo, ang pagpikit ng mga mata nito, habang ang katawan ay unti-unting nanghihina sa bawat patak ng dugong ibinibigay nito. Sa unang pagkakataon, ang galit sa puso ni Mirela ay tila yelong dahan-dahang natutunaw sa ilalim ng init ng sakripisyo. Nakita niya hindi ang bilyonaryong banyaga, kundi ang kanyang kuya Danilo, ang batang lalaking handang harapin ang lahat para sa kanilang pamilya. Matapos ang pagsasalin, nanatili si Danilo sa tabi ng kama ng kanyang ina, kahit na ang kanyang sariling paningin ay nanlalabo na dahil sa panghihina. Hindi siya umalis. Sa gitna ng madilim at tahimik na silid, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga monitor na nagbabantay sa bawat hininga ni Carmen, dahan-dahang lumapit si Mirela. Walang salitang lumabas sa kanilang mga labi, ngunit ang katahimikan ay puno ng mga emosyong hindi kayang ipaliwanag ng anumang wika. Dahan-dahang inabot ni Danilo ang kamay ni Mirela. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas ang dalaga. Hinayaan niyang maglapat ang kanilang mga palad, ang magaspang na kamay ng isang manggagawa at ang kamay ng isang lalaking nanggaling sa karangyaan. Sa simpleng hawak na yon, ang mga sugat ng 20 taon ay tila nagsimulang maghilom. Ang kanilang mga daliri ay nagdaop ng mahigpit, isang tahimik na panalangin na muling mabuo ang pamilyang matagal nang nagkawatak-watak. Ang paghinga ni Nanay Carmen ay dahan-dahang naging regular. Ang bawat kislap ng berdeng linya sa monitor ay nagpapahiwatig na ang operasyon ay naging matagumpay. Habang ang bukang liwayway ay nagsisimulang sumilip sa bintana ng ospital, ang mga mata ng matanda ay dahan-dahang gumalaw. Ang bawat kurap ay tila isang mahirap na pakikipaglaban sa antok na dulot ng anesthesia. Nang tuluyang bumukas ang kanyang mga mata, ang unang nakita ni Nanay Carmen ay ang dalawang mukhang magkatabi sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang paningin ay nananatiling malabo, ngunit ang kanyang puso ay agad na nakakilala. Ang kanyang nanginginig na kamay ay dahan-dahang itinaas, pilit na inaabot ang pisngi ni Danilo. Anak, Danilo. Ang mahinang bulong ni Carmen, ang kanyang boses ay tila isang marahang haplos na nagpabuhos ng luha sa mga mata ng bilyonaryo. Napasubsob si Danilo sa kamay ng kanyang ina. Ang kanyang mga balikat ay gumaralgal sa matinding paghikbi. Ang salitang anak ay tila isang basbas na nagpatawad sa lahat ng kanyang pagkakamali. Ang muling pagmulat ng mga mata ni Carmen ay hindi lamang tanda ng tagumpay ng medisina, kundi simula ng muling pagkabuhay ng pag-asa sa gitna ng kanilang pamilya. Ngunit sa kabila ng himalang ito, mananatili ba ang kapayapaang ito kapag kailangan na nilang harapin ang mga labi ng nakaraan? Magagawa ba nilang tunay na limutin ang sakit? O mayroon pa ring mga lihim na naghihintay na muling subukin ang tatag ng kanilang bagong buong samahan? Ang sikat ng araw na sumisilip sa malalaking bintana ng mansyon ay tila may dalang bagong pag-asa, malayo sa malamig at madilim na atmosperang namayani rito sa loob ng mahabang panahon. Sa sala, kung saan dati ay naghari ang puot at pang-aapi ni Brenda, narito ngayon ang isang pamilyang pilit na binubuo ang mga pira-pirasong bahagi ng kanilang pagkatao. Ang hangin ay hindi na amoy mamahaling pabango na nakakasulasok,
kundi amoy ng sariwang bulaklak at ang pamilyar na bango ng kakanin na niluluto sa kusina. Hindi para ibenta, kundi para pagsaluhan. Si Brenda ay wala na. Matapos ang iskandalong yumanig sa lipunan, ang kanyang pamilya ay nawalan ng mga investors at ang kanilang kumpanya ay tuluyang bumagsak. Ang mga kaibigang dati ay nakapaligid sa kanya ay tila mga bula na naglaho ng mabatid ang kanyang tunay na kulay. Ngayon, siya ay nag-iisa, dala ang bigat ng kahihiyang yarin ang may gawa. Ang katarungan ay dahan-dahang naisakatuparan, hindi sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa pamamagitan ng katotohanang mismong ang tadhana ang nagbunyag. Dahan-dahang pumasok si Danilo sa sala, dala ang isang maliit na metal na lalagyan. Nakita niya ang kanyang nanay Carmen na nakaupo sa isang komportableng armchair. Ang kanyang mukha ay may bakas na ng kulay at sigla. Sa tabi nito ay si Mirela, na masinsinang nagbabasa ng isang libro. Ang kanyang mukha ay payapa at wala na ang takot na dati ay laging nakaukit sa kanyang mga mata. Lumapit si Danilo at lumuhod sa paanan ng kanyang ina. Isang posisyong dati ay itinuturing niyang kababaan, ngunit ngayon ay itinuturing niyang pinakamataas na karangalan. Nay Mirela, mayroon sana akong gustong gawin kasama kayo. Ang mahinang panimula ni Danilo, ang kanyang boses ay puno ng kapakumbabaan. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang pirasong papel, ang kontrata ng trabaho ni Mirela na ginamit ni Brenda upang manakot. Inilabas din niya ang mga lumang dokumento ng kanyang mga ari-arian na dati ay higit niyang pinahalagahan kaysa sa kanila. Ito ang mga simbolo ng lahat ng sakit na idinulot ko sa inyo. Ang mga papel na ito ang nagbulag sa akin at naglayo sa atin sa isa't isa. Ang sabi ni Danilo habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa gitna ng sala, sinindihan niya ang isang maliit na apoy sa loob ng metal na lalagyan. Dahan-dahan niyang inihulog ang mga papel. Ang bawat dila ng apoy na lumalamon sa puting pahina ay tila isang pagbura sa mga gabing puno ng luha at pangaapi. Ang usok na lumalabas ay tila nagdadala sa hangin ng lahat ng pagsisisi at pait ng nakaraan. Kuya, tama na yan. Ang mahalaga ay narito na tayo. Ang apoy na yan ay hindi lang sumusunog sa papel, kundi nagbibigay din ng init sa ating lahat. Ang sabi ni Mirela habang lumalapit sa kanyang abang kapatid. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Danilo, isang simpleng kilos na nagpahiwatig ng kanyang ganap na pagtanggap at kapatawaran. Hinarap ni Danilo ang kanyang ina. Nay, patawarin niyo po ako sa lahat ng pagkabulag ko. Pangako, hinding-hindi ko nahahayaang may mang-api sa inyo, kahit ako pa ang taong yon. Ang mansyong ito ay hindi na akin, Nay. Atin ito. Tahanan na natin ito. Hinawakan ni Carmen ang mukha ni Danilo. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa mga pisngi ng kanyang anak na tila binabasa ang bawat linya ng pagsisisi rito. Matagal na kitang pinatawad, Danilo. Sa bawat gabi na ipinagdarasal kita, hindi yaman mo ang hinihiling ko sa Diyos, kundi ang pagbabalik ng iyong puso. Ngayong narito ka na, wala na akong mahihiling pa. Nagyakap ang tatlo sa gitna ng sala. Ang kanilang mga luha ay pumatak hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa ng isang pamilyang muling nabuo. Ang mga sugat ng nakaraan ay nananatiling mga peklat, ngunit ang mga ito ay nagsisilbi na lamang na paalala ng kanilang katatagan at ng kapangyarihan ng pag-ibig na maghilom. Habang ang gabi ay dahan-dahang lumalalim, ang mansyon ay napuno ng tunog ng kanilang mga kwentuhan at tawanan. Ang bawat sulok na dati ay malamig, ay tila nagkaroon ng buhay at liwanag. Wala ng mga lihim, wala ng mga kasinungalingan. Sa ilalim ng nagkikislapang mga bituin sa langit, ang pamilya ni Danilo ay sumumpa na hindi na muling hahayaang ang kislap ng ginto ay mabulag ang ningning ng kanilang mga puso. Maaari bang ang isang trahedya ay maging mitya ng isang mas matibay na pundasyon? At sapat na ba ang kapayapaang ito
upang harapin ang kinabukasang puno ng bagong hamon. Ngunit sa pagkakataong ito ay magkakasama na sila. 1 taon ang mabilis na lumipas. Mula nang ang mga anino ng kahapon ay tuluyang pinalis ng liwanag ng katotohanan. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay tila mas malambing ang haplos sa malawak na hardin ng Carmen's Haven, isang kanlungan para sa mga batang lansangan at mga matatandang inabandona na ipinatayo ni Danilo. Ang hangin ay sariwa, amoy ng mga bagong sibol na halaman at ang halimuyak ng kape na nagmumula sa kusina. Ang bawat sulok ng lugar na ito ay binuo hindi lamang sa pamamagitan ng semento at bakal, kundi sa bawat piraso ng pagsisisi at pagmamahal na muling nabuo sa puso ng pamilya. Si Danilo ay hindi na ang bilyonaryong kasing lamig ng yelo na nakatira sa isang gintong hawla. Ngayon, suot ang isang simpleng t-shirt at pantalon, makikita siyang nakikipaglaro sa mga bata. Ang kanyang tawa ay tunay at walang bahid ng pagkukunwari. Sa bawat ngiti ng mga batang kanyang tinutulungan, nakikita niya ang kanyang sarili noong siya ay nawawala pa. At sa bawat pagkakataong yon, nararamdaman niya ang ganap na paghilom ng kanyang sariling mga sugat. Ang kanyang yaman ay nagkaroon na ng tunay na saysay. Hindi na ito isang pader na humaharang sa kanyang kapwa, kundi isang tulay na nagdurugtong sa mga pusong nangangailangan. Si Mirela naman ay kasalukuyang kumukuha ng kursong social work. Determinado siyang gamitin ang kanyang karanasan upang maging boses ng mga taong tulad niya ay dumanas ng pang-aapi. Wala na ang takot sa kanyang mga mata, napalitan na ito ng isang nagniningning na talino at lakas ng loob. Sa tuwing naglalakad siya sa pasilyo ng kanilang tahanan, ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Hindi na siya ang katulong na kailangang lumuhod, siya na ang sandigan ng marami. Nakatayo si Nanay Carmen sa beranda, pinagmamasdan ang kanyang 2 anak. Ang kanyang muka ay may mga kulubot na dala ng panahon, ngunit ang bawat guhit doon ay nagkukwento na ngayon ng kapayapaan sa halip na paghihirap. Hawak niya ang isang plato ng paborito nilang kakanin. Ang bawat piraso ay maingat na binalot sa dahon ng saging. Ang bango nito ay tila isang matamis na paalala ng lahat ng kanilang pinagdaanan, mula sa putikan ng kalsada hanggang sa rurok ng tagumpay. Danilo, Mirela, halina kayo rito. Mainit pa ang kakanin. Ang tawag ni Carmen, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng sigla. Agad na lumapit ang magkapatid at naupo sa tabi ng kanilang ina. Sa gitna ng kanilang pagsasaluhan, dahan-dahang hinawakan ni Danilo ang kamay ni Mirela at ang kamay ng kanyang ina. Ang pulang sinulid na nakapulupot sa kanilang mga pulso ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Hindi na ito simbolo ng pangungulila, kundi isang matibay na tanikala ng pag-ibig na hinding-hindi na muling mapuputol. Nay, Kuya, look at this place. Sino ang mag-aakalang dito tayo hahantong? Ang masayang wika ni Mirela, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan. Sadyang mapaglaro ang tadhana, Mirela, pero natutunan ko na ang tunay na yaman ay wala sa laki ng bank account o sa taas ng gusali. It's about being here with the people who truly love you. Ang tugon ni Danilo habang humihilig sa balikat ng kanyang ina. Nabalitaan din nila ang balita tungkol kay Brenda. Ang babaeng dati ay reyna ng kasinungalingan ay nahaharap ngayon sa maraming kaso ng fraud at estafa. Ang kanyang marangyang buhay ay naglaho at ang tanging naiwan sa kanya ay ang mapait na bunga ng kanyang sariling kasamaan. Ngunit para sa pamilya ni Danilo, wala na silang puwang para sa puot. Ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa taong nagkasala, kundi para sa sarili nilang kalayaan. Sa ilalim ng malawak na langit, ang Carmen's Haven ay naging isang buhay na patotoo na ang bawat pagbagsak ay may kaakibat na pagbangon, ang bawat luha ay may kapalit ng ngiti, at ang bawat sugat ay may takdang panahon ng paghilom. Ang kanilang kwento ay isang paalala sa lahat na sa gitna ng unos ng buhay,
Ang pag-ibig ng pamilya ang tanging silungan na hinding-hindi mabubuwag. Nahanap na ba nila ang kapayapaan? Opo, sa bawat tibok ng kanilang puso. Napatawad na ba ang nakaraan? Higit pa sa sapat, dahil ang bawat pait ay naging tamis ng kanilang kasalukuyan. Ang aral na may iwan sa bawat nakikinig ay simple lamang. Huwag hayaang mabulag ng kislap ng mundo ang ningning ng iyong pinagmulan. Dahil sa huli, ang pagmamahalan ang tanging kayamanang madadala natin hanggang sa huling hininga. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay kahel at lilang guhit sa langit. Tila isang huling basbas sa isang pamilyang sa wakas ay nahanap na ang kanilang tunay na tahanan.